Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang lakas ng armas lang para masabing handa ang isang bansa sa depensa. Kasama na rito ang bilis ng response, control sa kritikal na infrastruktura, at pati na rin ang seguridad laban sa mga hindi halatang banta tulad ng teknolohiya at intelligence risks. At dito papasok ang dalawang balitang tatalakayin natin ngayon, isang aktwal na military exercise ng Philippine Marine Corps sa Ilocos Norte, at isang kontrobersyal pero makabuluhang desisyon ng Poland na i-ban ang Chinese-made vehicle sa loob ng kanilang military bases. Ang tanong, may koneksyon ba ang dalawang ito, at dapat bang pag-isipan ng Pilipinas ang parehong hakbang? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang nangyari mismo sa ating bansa. Noong ika-31 ng Enero taong 2026, nagsagawa ang Philippine Marine Corps ng isang seryosong military exercise sa Northern Philippines. Ang 14th Marine Rifle Battalion ay nag-operate sa Air Station Paredes sa Pasukin, Ilocos Norte para sa tinatawag na Offensive Airfield Seizure Exercise. Sa simpleng salita, ito ay isang simulation kung paano sasakupin, sisiguraduhin, at ipagtatanggol ng mga Marines ang isang airfield na maaaring agawin o targetin ng kalaban sa oras ng conflict. Importante itong maintindihan, ang airfield ay isa sa pinaka-critical na infrastructure sa modern warfare. Kapag kontrolado mo ang isang airfield, may kakayahan kang magpasok ng tropa, mag-operate ng aircraft, mag-resupply, at magbigay ng air support. Kapag nawala ito sa kamay mo, malaking dagok yun sa defense at response capability ng buong rehiyon. Ang exercise na ito ay bahagi ng Exercise Apex 0526 na may codename na Acero. Hindi ito simpleng drill lang. Ang layunin nito ay i-validate kung kaya ng Philippine Marines ang forcible entry operations, ibig sabihin, kakayahan nilang pumasok sa isang lugar kahit may resistance, at agad itong kontrolin bago pa makapag-set up ang kalaban. Sa senaryo na ganito, hindi sapat ang barilan lang. Kailangan ng mabilis na koordinasyon, command and control, perimeter security, at kakayahang i-hold ang area habang may banta pa. Dito sinusubok ang tunay na combat readiness ng isang unit. Makikita natin dito na seryoso ang Philippine Marine Corps sa paghahanda para sa mga posibleng senaryo, lalo na sa Northern Luzon. Hindi ito basta random location. Ang Ilocos Norte ay strategically located, malapit sa mga international sea lanes at sa northern approaches ng bansa. Sa usapin ng regional security, malinaw na may dahilan kung bakit dito isinagawa ang exercise. Ngayon, habang pinag-uusapan natin ang airfield seizure at territorial control, lilipat naman tayo sa isang desisyon ng Poland na umani ng international attention. Noong Enero taong 2026, inanunsyo ng Poland na ipinagbabawal na ang paggamit ng Chinese-made vehicles sa loob ng kanilang military bases. Hindi lang ito tungkol sa brand preference o trade issues. Ang rason ng Poland ay malinaw, national security. Ayon sa kanilang defense at security assessment, ang modern vehicles, lalo na ang mga gawa ng Chinese manufacturers, ay heavily dependent sa electronics, sensors, cameras, GPS modules, at software systems. Sa mata ng Polish military planners, ang mga sistemang ito ay maaaring magamit para sa surveillance, data collection, at intelligence gathering, lalo na kung may remote access o hidden data transmission capabilities. Para sa Poland, hindi katanggap-tanggap ang risk na may sasakyang pumapasok at gumagalaw sa loob ng military bases na posibleng nagko-collect ng sensitive data tulad ng movement patterns, base layouts, signal activity, at operational routines. Mahalagang linawin, walang inilabas na public evidence na aktwal na nag-espya ang mga sasakyang ito. Ngunit sa military planning, hindi hinihintay ang ebidensya bago kumilos. Ang prinsipyo ay risk prevention. Kung may posibilidad, kahit maliit, na maaaring magamit laban sa iyo, dapat mo na itong alisin. Ngayon, balik tayo sa Pilipinas. Dapat ba nating tanungin ang sarili natin, may katulad ba tayong exposure? Sa kasalukuyan, maraming Chinese-made vehicles ang makikita sa Pilipinas, mula civilian use hanggang government procurement.
May ilan ding ulat na ginagamit ang mga ito sa logistics, transport, at support roles. Ang tanong, sapat ba ang ating safeguards para masiguro na walang sensitive data ang nalalabas, lalo na sa loob ng military installations? Kung iisipin natin ang ginawang exercise ng Philippine Marines sa Ilocos Norte, malinaw na binibigyang diin natin ang physical control ng terrain, airfields, ports, choke points. Pero sa modern warfare, hindi lang lupa ang battlefield. Kasama na rito ang data, signals, at information. Isipin natin ito, sa isang seized airfield scenario, napakaraming sensitibong impormasyon ang gumagalaw, flight schedules, troop movements, equipment locations, fuel storage, at command posts. Kung may kahit anong system, sasakyan, o device sa loob ng base na may potential access sa data, nagiging vulnerability ito. Dito pumapasok ang aral mula sa Poland. Ang kanilang desisyon ay hindi anti-China per se, kundi pro-security. Inuna nila ang worst-case scenario kaysa convenience o cost savings. Sa Pilipinas, kilala tayo sa pagiging practical at cost-conscious pagdating sa procurement. Madalas mas mura ang Chinese-made vehicles at equipment kumpara sa Western or Japanese counterparts. Pero ang tanong, kapag military use na ang pinag-uusapan, dapat bang presyo ang pangunahing basehan? Balikan natin ang exercise sa Ilocos. Ang offensive airfield seizure ay nangangailangan ng absolute situational awareness. Lahat ng galaw, lahat ng asset, dapat kontrolado. Kahit simpleng utility vehicle sa loob ng base ay bahagi ng operational picture. Kung hindi mo kontrolado ang information flow nito, may blind spot ka. Hindi ito nangangahulugan na bukas may ban na agad dapat ang Pilipinas. Pero dapat may mas malalim na review. Halimbawa, pwedeng limitahan ang paggamit ng certain foreign-made vehicles sa non-sensitive areas lang. Pwedeng magkaroon ng segregation, ibang sasakyan para sa civilian zones, iba para sa high-security military zones. Pwede ring mag-invest sa local o allied-sourced alternatives, kahit mas mahal, kapalit ng mas mataas na confidence sa security. Ito ang trade-off na kinaharap ng Poland, at pinili nila ang seguridad. Sa mas malaking larawan, ang dalawang balitang ito ay nagpapakita ng evolution ng defense thinking. Ang Philippine Marines ay naghahanda para sa kinetic, physical conflict, seizure ng airfields, denial ng access, control ng terrain. Samantala, ang Poland ay naghahanda laban sa silent threats, data leaks, surveillance, at intelligence exploitation. Pareho silang tama, at pareho silang kailangan. Kung seryoso ang Pilipinas sa territorial defense, lalo na sa harap ng tumitinding regional tensions, hindi lang dapat nakatuon sa baril, barko, at eroplano ang diskusyon. Dapat kasama rin ang tanong, gaano ka-secure ang ating bases sa digital at information domain? Ang exercise sa Ilocos Norte ay patunay na kaya ng Philippine Marine Corps ang mabilis at agresibong operasyon para protektahan ang critical infrastructure. Ang susunod na tanong ay, handa rin ba tayo sa mas tahimik ngunit mas delikadong banta na hindi agad nakikita? Sa huli, ang tunay na depensa ng isang bansa ay hindi lang nasusukat sa lakas ng kanyang marines sa pag-seize ng airfield, kundi pati sa kakayahan nitong isara ang lahat ng posibleng butas, mula lupa, himpapawid, dagat, hanggang data. At dito nagtatagpo ang Ilocos exercise at ang Polish ban. Magkaibang bansa, magkaibang konteksto, pero iisang mensahe, sa modernong panahon, ang seguridad ay holistic. At kung hindi ka handa sa lahat ng aspeto, may ibang hahanda para sa iyo.